nakikita siya, baka sinunsulan siya ni Zoe. O kaya naman, or worse, siya yung nagpalit ng documents na yon para magkasiraan kami ni Annalyn, para magkagulo kami. Kung meron akong paniniwalaan, yung anak ko. Hindi ikaw. Okay then, have it your way. Carlos? Parang nakita ko si Carlos doon. Nandito si Daddy. At alam kong alam na rin ni Carlos na anal na kayo ni RJ. Kaya anytime, posibleng magkabalikan ng dalawa. At hindi papayag si Carlos doon. Hindi kaya sinusundan ni Carlos si Lynette para sabihin yung totoo? Kung ano man ang pinaplano ni Carlos, kailangan kong tundukan. Justine, ako lang naman ang nagpalit ng mga documents na nahanap ni Annalyn. Kung hindi ko ginawa yun, nahuli ka ni Daddy at ni Tita Giselle. From now on, you're my pet. Huwag kang tahol ng tahol dyan. Dahil ako mismo magpapa-impound sa'yo. Yan, si Doc Carlos. Gusto ni Moira, burahin mo na siya. Mabilis, malinis. Eto, papatumba mo? Ayaw ipagalaw ni Moira yan. Kung gusto mong matunton si Doc Carlos, sundan mo lang yung babaeng yan. Lagi nakabuntot si Doc Carlos niya sa dati niyang asawa. Napatunayan nga sa korte na legal nga ang pagpapakasal ni Dr. Carlos Benitez kay Mrs. Irene Castro Benitez. Kaya sila humantong sa desisyong yan. And according to the law, since he was married, hindi pwedeng maituring legal ang inyong kasal ni Dr. Carlos. Kaya, the court has declared it void ab initio. And as of now, the court has approved your petition to have your marriage to Dr. Carlos declared void. Maraming salamat, Attorney. Alam ko na mahirap itong prosesong ito. Ang importante ay naibigay pa rin ng korte sa atin kung ano yung gusto niyong mangyari. Anyway, Doc RJ, mauuna na ako at meron pa akong appointment. Sige, attorney. Salamat. And Lynette, congratulations. You can now call yourself again Miss Santos. Congrats. Salamat. Salamat po ulit. Salamat po. Thank you, attorney. Congrats. See you. Congrats, Nanay. Salamat. Happy for you. RJ, maraming salamat ha. Wala naman, Lynette. Hindi ko talaga alam kung ano yung pakiramdam ko sa ngayon. Sabi kasi nung iba na kapag kinasal ka na daw, yun na yun. Kung sino man yung taong pinakasalan mo, yun ang daw ang makakasama mo habang buhay. Pero nagkamali ako. Nagpakasal ako sa maling tao. Hindi madaling kalimutan ng isang tao na minsan naging parte ng buhay mo. Na minsan na minahal mo siya. Pero nung nalaman ko na napawalang bisa yung kasal namin ni Carlos, parang gumaan yung loob ko. Parang nawala yung bigat na nararamdaman ko. Kasi siguro, makakapagsimula na ako ng bago sa buhay ko. Nakasama ka. Basta, Nay. Nandito lang po kami ni Tatay para sa'yo. Para po sa pagsisimula mo ng bagong chapter ng buhay mo. At
Sa akin lang naman po, no? Free ka na, nanay. Free na rin si tatay. Oo. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin ko lang naman po, no, dapat pagbigyan niyo na po yung mga sarili niyo. Ano yung sinasabi mo? Hindi, siyempre, pag masaya kayong dalawa, edi mas masaya po ako. At matutupad na rin yung pangarap ko na mabuo yung pamilya natin. Pero sa akin lang naman po yun. Kayo naman magde-decide nun. Annalyn, anak, tama na. Tama na. Anak. Hindi madali yung gusto mo, anak. Marami pang kailangan ayusin at i-consider. Ang importante, alam ng nanay mo kung gaano ko siya kamahal. At alam ko na rin kung anong nararamdaman niya para sa akin. Kaya, Lynette, nandito lang ako. Maghihintay hanggang maging ready ka ulit. Narinig mo po yun, Nay. Ako, narinig ko yun. Witness ako dyan. Sir! Sir! Sorry, sir! 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 Pasensya na po! Pasensya na po! Sir! Kaproblema yata yung waiter doon sa isang customer. Mainit yata ang ulo. Anyway, celebrate na tayo. Gutom na po. Order na tayo. Kuya. Pa-order na po, please. Sige anak, ikaw na lang mag-order para sa Sige atin. po. Ano po, isang calamares, isa pong french fries, fish fillet, sweet and sour, tapos po, tokwa,